Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula sa ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 16, versikulo 13 hanggang 23. At makikita natin sa ebanghelyong ito ang isang tagpo kung saan isinama ni Jesucristo ang kanyang mga alagad sa Cesarea ng Filipos at tinanong niya kung sino ba ang anak ng tao. At sumagot sila ayon sa mga narinig nila mula sa ibang tao. Iba't ibang pangalan katulad ni Elias, ni Jeremias at iba pang propeta, o maging inakala ng marami na siya ay si Juan Bautista. Ngunit may pangalawang tanong si Jesucristo na tila ba ayaw niya ang sagot ng mga alagad niya ay nanggaling sa ibang tao. Kaya tinanong niya sila, ngunit para sa inyo, sino ako? At ito ay personal ng tanong na parang itinatanong sa ating lahat. Hindi kung ano yung narinig natin, natutunan natin sa ibang tao, kung hindi sa atin mismong mga sarili. Sino ba ang Panginoon? At dito ay binigyan ng inspirasyon si Pedro. At sinabi niya, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Kaya nga sinabi ni Jesucristo kay Pedro na hindi inihayag ito sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. Ang ibig sabihin sa tagpong ito, si Pedro ay binigyang inspirasyon ng Diyos, ng kalangitan. Ang sagot na ito ay hindi galing sa kanya, kung hindi sa kalangitan. At ito yung mahalagang salita sa atin ngayon, mga kapatid, sapagkat nais ng Diyos na personal na gumalaw sa ating buhay upang maipakilala rin natin siya at maihayag na personal sa ibang tao, hindi galing sa libro, hindi galing sa sinabi ng iba, kung hindi yung mga sarili nating karanasan sa kabutihan ng Diyos. Kaya nga yung mga sumunod na bersikulo ay mahalaga para sa simbahang Katolika, sapagkat sinabi rito, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at ganoon din ay ibinigay sa kanya ang susi na sa anuman ang ipagbawal sa langit ay ipagbabawal ni Pedro sa lupa, ay ipagbabawal din sa langit. At anuman ang ipahintulot niya, ipahintulot sa lupa, ay ipahintulot din sa langit. At ito ay mahalagang teksto patungkol sa pagiging Santo Papa ni Pedro, Supreme Pontiff. Pagkatapos nito, yung sumunod na tagpo ay inihayag naman ni Jesucristo kung ano yung mangyayari sa kanya pagtungo nila sa Jerusalem, na magdadana siya ng maraming hirap sa kamay ng mga puno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Siya ay mamamatay, ngunit sa ikatlong araw siya ay mabubuhay. At dito ay dinala siya ni Pedro sa isang tabi at sinumulang pagalitan, kinausap, Panginoon, wag nawang itulot ng Diyos, kailan may hindi iyan mangyayari. At dito ay malakas ang salita ni Jesus kay Pedro, umalis ka sa harapan ko, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. At sa ebanghelyong ito, maaari nating bigyan diin yung katauhan ni Pedro. Sa isang tagpo, siya ay binigyang inspirasyon ng langit, binigyang inspirasyon ng Diyos, at para bang napakatatag ng kanyang pananampalataya. Kaya nga siya ang mangunguna, nasa kanya yung susi para sa simbahan. Ngunit sa isang tagpo naman, siya ay parang nabulagan, parang hindi niya naunawaan ang totoong misyon. Kaya nga hinadlangan niya si Jesus sa pagganap nito sa kalooban ng Ama. Makikita natin sa tagpong ito si Pedro bilang tao, sapagkat siya ay larawan nating lahat. Si Pedro sa isang pagkakataon ay malakas, ngunit sa isang pagkakataon ay mahina. At ito ang ating buhay. Hindi palagiang tayo ay malakas. Hindi palagian parang ang ating pananampalataya ay punong-puno ng buhay. Minsan ang ating pananampalataya ay nag-aandap-andap, humihina. Ngunit katulad ni Pedro,
si Jesus ay sinasabi kay Pedro at sinasabi rin sa atin na sa gitna nitong ating mga kahinaan, doon nakikita ang lakas ng Panginoon. At ito rin ang sinabi ni Pablo, kung kailan ako mahina, doon ako malakas. Ibig sabihin, sa gitna ng kahinaan ng tao, ipinapakita ng Diyos ang kanyang lakas. Hindi natin sinasabi ang mga bagay na ito para luwalhatiin yung ating mga kahinaan, maging yung ating mga kasalanan. Sinasabi natin ito na kailangan natin tanggapin na hindi tayo perpekto. Minsan tayo ay mahina. Kailangan natin tanggapin ito. Ngunit sa kabila nito, hindi natin kailangan bigyan diin palagi ito sa ating buhay. Ang kailangan natin bigyan diin ay yung lakas ng Diyos sa gitna ng ating mga kahinaan. Kapag mababasa natin sa huling bahagi ng mga ebanghelyo, sa isang tagpo si Pedro ay handang mamatay kay Jesucristo. Ngunit sa isang tagpo rin ay 3 beses niyang itinatwa ang ating Panginoon. Kaya nga, sa larawang ito ng ebanghelyo, pinakausap tayo ng Diyos. Totoo, minsan tayo ay mahina, minsan tayo ay nagtatatwa. Ngunit ang mahalagang nangyari kay Pedro ay naniwala siya sa kapatawaran ng Diyos. Kaya ngayong araw na ito, maaari nating sabihin, hindi tayo malakas, hindi tayo perpekto. Minsan tayo ay nagkakamali, minsan tayo ay nangihina, minsan din tayo ay bumabagsak sa pagkakasala. Ngunit ang mahalaga ay hindi ang mga pangyayaring ito. Ang mahalaga ay kung paano tayo tumitingin kay Jesucristo at hindi sa ating sarili. No, kaya nga isang beses si Pedro, nung nakita niyang si Jesucristo ay naglalakad sa ibabaw ng tubig, sabi niya, Panginoon, utusan mo ako na pumarian sa iyo. At nakapaglakad si Pedro sa ibabaw ng tubig. Ngunit nung inalis niya yung kanyang tingin sa Panginoon at tumingin siya sa malalaking alon, at ang pinakiramdaman niya yung malalakas na hangin, ay unti-unti siyang lumubog. At ito ang ibig sabihin ng ebanghelyo natin ngayon. Totoo, minsan tayo ay malakas, minsan tayo ay mahina. Ngunit inaanyayahan tayo ng Panginoon na huwag tignan ang ating mga sarili, ang ating mga pagkakasala, ang ating mga kahinaan at pagkakamali. Inaanyayahan tayo ng Panginoon na tumingin sa Kanya. Abutin yung Kanyang kamay upang ating maranasan sa harapan ng ating mga kamalian, kahinaan at kasalanan ay nariyan ang Panginoon na nag-aalay ng Kanyang kapatawaran at pag-ibig. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.